Ayan. Siniservisan ni Dr. Jeno. Yung debut, sinasasabit ako. Oh, hello guys, magandang araw sa inyo. Dito ulit ako, big burst tuloy. Bike pala. Bike Imbus, Cavite. O, kasama ko si Idol, oh. Oh, si Idol Franz, ito yun. Ayun yung road bike niya, pinalitan ng Yami na RD, ceramic speed. Yan, ceramic speed. Lalong bibilis na yan. So anyway, for this video naman po, sa mga nakakita ng post ko kagabi, ito na yan, oh. Yan. Ibabalik ko na yung yung Pobno Ghost. Yan kasing pwede pa paabot ito. Ito kasi binili ko mga December of 2022. May mga feedback kasi dito na nababali daw yung crank bolt. Kasi nung nasa Big Birds ako, sinundan nila yung parang torque limit, may tumunog dun sa may tumunog dun sa crank bolt, kaya di ko muna ginamit, natakot ako baka mamaya bigla mabali. Nandun pa sa bahay. Tapos di pa naman bali yun, pero ayoko nang gamitin, takot na ako. So ito, kailan ko lang to nakita dahil dati kasi wala kasi ito dati sa Shopee. Ito yung spare part. Ito yung spare part ng ano yan? Kala ko may miss. Ito yung spare part ng crank bolt ng Pobno Ghost. Bali dito sa drive side at ito sa non-drive side. Yan. Pag bibili kayo nito, dalawang piraso yan, isang pares yan. Ito yung nasa non-drive, ito yan eh. Yan, para dito yan. Pero sabi kasi dito, do not disassemble eh. Ibig sabihin na di-disassemble din pala yan kasi meron nito eh. Yan, yun ang doon, oh. Try ko ibalik tong yung Shimano 105. Dati ito nasa MC ko eh. Nung na-aksidente ako, tinanggal ko to, bala ko kasi ito ibenta. Di ko nabenta. Gagamitin ko ulit. Papahingay ko muna yung yung RS500. Tapos ito yung nabili ko rin sa Shopee. Kasi yung original na takip para dyan sa Pobno Ghost, yung parang star. Anong tawag doon dyan? Yung ganon, yung ganito, pero parang star. Ito kasi ang hubog nito, hex bolt eh. Yan, wala kasing mabiling na tools pala, wala palang tools para doon, kaya ito binili ko to. Ito na yung ito na yung pangtatakip ko dito sa drive side. Yan, itong ZTTO. Yan guys, nakabit na. Kasi tinignan ko yung video namin ni Lester, kasi si Lester ang unang nagkabit nito eh, no mga the end of 2022 or beginning of 2023 eh. Kasi doon sa video, tatlong spacer eh. Yung dalawang makapal at saka isang manipis. Yan. Pero kasi doon sa 480 ko dati na may offset, sobrang late na ng clearance eh. Gabuk, paros kabuk na lang eh. Ito naman ito kasi zero offset daw to eh. Zero offset daw to, dapat mas malaki yung clearance ito eh. Pero dito sa sa nakikita ko parang under 2 mm pa yung clearance. Pag inano ko dun sa malaking tip, yan oh. Dati kasi nung 480 to na may offset, merong parang gas-gas dito nagkakaroon pag nagpe-flex yung frame. Tingnan natin, i-test ride natin to bukas sa Vermosa. Tingnan natin kung ano mangyayari. Kasi hindi ko pa natetest ride to sa Vermosa eh. Dati kasi sa Dangray na pa, dahil yung sa Vermosa may ginagawang kalsada dun sa taas, dun sa may bandang Dasmariñas Dasmariñas Park eh. Yan, tapos tinanggal na yung FD. Yan, tatanggalin na rin yung front center, tapos papalitan ko yung sprocket. Yung dati kong sprocket dito na yung Shimano 105 na 11 speed na tinanggal ko yung tatlo na magiging 8 speed na lang. So ganun din yung magiging procedure, i-deactivate yung inang speed dito sa Diore. Dati kasi ginawa to dati sa Shimano 105 na pang road bike.
So yun guys, no, natapos na, no. Hindi ko lang nakuha lahat yung paano ginawa ni Jello dito, no. Ang ginawa lang naman ni Jello diyan, ginawang 1x setup to from 2x. Bali yun, wala na yung FD, yung front shifter. Tapos yun, nagpalit na ng pedal. RS500 yan nung una naging na 105 R7000. Tapos ito yung dati kong nakakabit dito sa MC ko bago umaksidente. Ito yung Shimano 105 na 11 speed to, pero tinanggal lang yung tatlo malalaking na sprocket tapos nilagyan ng spacer. Yan, meron na akong vlog yan dati nung ano pa yan nung year 2022 pa na mga November siguro, no. Kaso nga lang nakalimutan ko yung lock ring ng 105, kaya yung lock ring na nakalagay dito CTTO pa rin. Yan, yun yung nangyari dyan, no. Ito yung mga dati, yan yung mga nakakabit kanina. Yan, yung front shifter, yung dating 10 speed na CTTO. Yan, yung crankset ko na IXF nandyan. Tapos, ito yung ito yung front derailleur at saka yung 3mm offset na 4060. Dati kasi 48 yan Nung sinabi ko sa video na nung ni-ride ko medyo nagko-contact doon sa chainstay dahil nga sa sobrang liit ng clearance, pinarita ko dati ng 46. Yan, pero yun, parehas na 3mm offset. Nagtataka lang ako dito sa nabili ko. Kasi sabi sa description dun sa nabili ko sa online store, pagkaalala ko parang Shopee rin yun Ito dapat kasi, malaki dapat ang clearance niyan dahil zero offset. Pag sinabi kasing naka-offset, kasi 'di ba yung nandoon 3mm yung offset. Lalapit kasi yan yung 3mm na offset, lalapit itong tip dun sa chainstay. Pero ito kasi supposedly dapat malayo na. Yan, kung titingnan ko, parang halos katulad lang din doon sa 480 na video ko dati, no. Or kung mas malaki, napakaliit lang ng diferensya. Dati kasi 1mm sabi ko doon sa dati kong video na Ito kasi baka siguro mga 1.5 mm. Basta hindi alam ko hindi aabot to ng 2 mm. Tingnan ko nga ulit yan. Yan yung angulo niyan Dati kasi yung 4080 na gano'n ng modem, nung tinest ride ko dati sa Dangray na nagkaroon ng contact dito kaya may mga gas-gas dun Pinatungan ko na lang ng nail polish. Ito, ang gagawin ko na lang, since sa Vermosa ko na to iti-testing, lalagyan ko ulit to ng nail polish na itim. Pag ito after ng laps ko sa Vermosa, wag sana pero if ever, gagawa ko na lang siguro ng paraan. Pero sana hindi, Pero sana hindi na mag-contact dito. Kasi itong kasing portion na to, nagpe-flex to since na carbon fiber. Yan. Ito naman, yung bolt dun sa loob, yung crank bolt, saka itong takip na to, nilagyan namin to ng thread lock. Yung thread lock. Kaso nga lang, wala kaming wala akong nahanap sa Robinson na Loctite Kaya ito yung nabili ko, 290 pesos. DAP, tank band, thread. Kung yung isa, thread lock, ito naman, thread stopper. Yan, thread stopper. Diyan sa may handyman sa Robinson, 290 pesos. Yan. Nung nakatubay ito, natimbang ko na to kanina bago ko to gawing 1x. Kanina nasa 10.3 kilograms kasi nga mabibigat pa yung may mga additional material tsaka mabigat yung crankset. Pero since na ito naka 1x to tapos naka direct mount na crankset, tapos wala na yung mga FD, tapos lumit na yung sprocket ko, nawala na yung shifter, ang timbang na lang nito ay nasa 9.5. Yan 9.5 kilograms from 10.3 to 9.5 kilograms. So 800 grams ang nawala. Yan, 800 grams ang nawala dito, Pero syempre mas magaan pa rin yung dati kong setup, since na dati kasi naka-Continental Speed King, naka-tubulito na interior. Although na dati hindi pa naka-install to kasi hindi ko ginamit to na matagal dahil nagalangan ako doon sa crackball baka mabali. Yan, yung time na yon. 8.6 dati. Yan, 8.6 kilograms. So ito ngayon, itong current setup ko ngayon,
Nasa ano to, ah 9.5. Pero yun, okay pa sa akin to. At saka pa, kaya pala naging 8.6 yun dati dahil kasi yung RD mas magaan. 105 dati yun eh, na pang road bike. Ito kasi Diore M5 120. Mas mabigat kasi to eh. Mas mabigat kasi to kasi doon sa M5 ano, kaysa doon sa R7000 na Shimano 105 na RD. Yan. So, at saka ito pala, kaya naging ano, mas magaan yun dahil yung hindi pa ito dati yung grips na nakalagay dito. Ang grips noon dati yung silicone lang na unbranded na pambansang grips, tapos yung manipis na aluminum lang na bar ends, yung Boruis yata pagkatanda ko. Ito kasing Meroka na to, mas mabigat ito pero mas komportable naman kasi ito. So pwede ko pa itong pagaanin, no, kahit na hindi ako naka Speed King na Continental at saka TPU na inner tube. So ang gagawin ko na lang, siguro ibalik ko na lang yung dating setup nito. At saka gawin ko ulit na ano, yung pang road bike na RD, kaso nga lang magpapalit ako ng rear shifter. Kasi dati nagkaroon ako ng problema kasi MTB shifter yun eh, na micro nyo, tapos 105 yung RD dito eh. Yan, oh. Kaya ito muna, pares na MTB. Kasi nasa 3,000 yata eh, o mahigit, o halos 3,000 yung halaga ng yung Shimano 105 na flat bar shifter eh. Pag bumili kasi ako noon, kapag bumili na ako ng 105 na RD, magiging compatible na yun. Yan, so ito muna. So iti-testing ko to bukas sa Vermosa at iti-testing ko na rin pa uwi. Sana lang matibay na ano. Sana hindi mabali yung ano. Hindi mabali yung tankboard. Yan kasi inahalala ko eh. Yan ang current na worry ko, no. Kaso nga lang gusto ko kasi pagaanin muna yung bisikleta ko eh. Yan, so titesting ko na ito sa Vermosa. Yan, so hanggang dito na lang. So maraming salamat sa panonood. And don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Okay guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.